Kat, bakit naman iiwan mo ko? Renz, huwag mo na tanungin kung bakit. Alam mo naman kung anong dahilan ko, di ba? Gusto ko magkaanak! Ay, Kat. Kaya naman kita bigyan ng anak eh. Paano anak? Eh, baog ka nga! Di ba? Baog ka! Kat, hindi ako baog. Ano ba, Renz? Huwag na natin lokohin yung mga sarili natin. Lumabas na yung resulta at ikaw yung baog! Eh, Kat, huwag mo naman ako iiwan kasi mahal na mahal kita, di ba? At saka paano na yung mga pangarap natin kung gusto mo talaga magkaanak at may paraan pa naman, pwede tayong mag-ampon. Ampon ba sinabi mo? Anong gusto mo? Pag-alaga ko ng bata na hindi naman lumabas sa akin? Na hindi ko naman kadugo? Eh, Kat, hindi naman porket hindi tayo magkaanak, hindi na tayo pwedeng tawagin pamilya eh. Kahit hindi natin kadugo yung bata o yung kung sino man pwede nating ampunin, pwede naman natin siya mahalin, ibigay yung pagmamahal na kayang ibigay ng isang magulang. Ayoko. Ang gusto ko, anak natin. Anak ko. Pero dahil hindi ka makubuo, mabuti ba maghiwalay na lang tayo? Eh, Kat, bakit mo naman ako hihiwalayan? Eh, ang dami-dami nating pangarap, di ba? Bubuo tayo ng magandang pamilya. Friends, kung marami kang pangarap na binubuo sa isip mo, mas marami lalaki na kakadara pa sa akin na pwede magbigay sa akin ng anak, yung gusto ko, yung pamilya na gusto ko. Kat, makapagsalita ka naman sa akin parang di mo ko asawa. Parang hindi tayo 10 years nagsama. Yun na nga rin, 10 taon na! 10 taon na nangungulubot yung matres ko, hindi mo pa rin ako bigyan ng anak! Kat, hindi nga ako baugi, pero bakit ayaw mo mag-ampon? Ang dami-dami naman nag-aampon ng mga pamilya dyan eh. At saka, hindi naman problema kung baog ako, hindi kita mabigyan ng anak eh. Madami naman tayo pwedeng ampunin na bata na nangangailangan na magulang. Sa'yo hindi problema. Pero ano bang hindi mo maintindihan na gusto ko ng sarili kong dugo, sarili kong laman? Kat, mamakaawa naman ako na huwag mo naman ako iwan sa ganitong sitwasyon dahil lang doon sa dahilan mo na yan. Alam mo, kahit magmakaawa ka, buo na yung desisyon ko. Tsaka alam mo, total kasal naman tayo eh. Kukunin ko lahat ng meron ka. Total magkasawa tayo eh. Hindi mo naman ako mabigyan ng anak. Kukunin ko sa'yo lahat ng pwede kong kunin. Kayamanan, lahat, bahay. Kat, naririnig mo ba yung sarili mo? Iiwanan mo ako. Iiwanan mo na nga ako eh. Tapos iiwanan mo pa ako ng walang-wala. Kukunin mo lahat. Hindi ba dapat lang yun? Tama lang yun sa'yo dahil sa 10 taon na pag-aantay ko sa wala, kulang pa yun rin. Dahil lang hindi kita mabigyan ng anak? Oo! Kulang yun! Minahal mo ba talaga ako? Minahal kita, Renz. Pero mas kailangan ko yung anak ko, hindi dahil... Hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag, pero ngayon hindi ko na alam kung mahal pa ba kita. Mas nangingibabaw sa akin yung gusto ko magkaanak. At hindi ko nakukuha sa'yo at hindi ko makukuha dahil baog ka! Kat! Kat! Sabi ko na ako babalik ka sa akin eh. Alam ko, hindi mo ako matitiis. Alam ko, kaya bumalik ka kasi mahal na mahal mo ko, diba? Tsaka, alam ko naman na sa akin ka pa rin uuwi eh. Salamat naman, Kat, bumalik ka. Pwede ba? Huwag mo ako yakapin. Ano sinabi mo ba babalikan kita? Uy! Kung may babalikan ako dito, hindi ikaw. Yung pirma mo. Ah! Pirmahan mo. Kat, ano to? Basahin mo. Annulment! Kat, annulment. Talaga ako seryoso ka sa mga sinasabi mo sa akin noon? Alam mo ba ilang gabi na ako hindi natutulog ngayon kasi kakaisip sa'yo? Tapos ngayon, kala ko bumalik ka kasi mahal mo ko, babalikan mo ko. Tapos ngayon, annulment? Hindi ko pipirmahan yan. Alam mo, Renz, kung ikaw, iniisip mo ako ng ilang gabi dahil di ka makatulog, ako, ilang gabi na ako masaya. Alam mo bakit? Yung bago ko, kung ikaw isang rounds lang, kami nakakalima. Minsan nga 6 eh. Alam mo, napapagod na nga yung katawan ko eh. Pero ganun talaga siguro pag bago, tsaka pag mahal, tsaka pag gusto talaga akong bundisin. Hindi katulad mo. Isa na nga lang, halos hindi ka pa matapos. Kat, hindi ko to pipirmahan. Pirmahan mo yan. Di pa ba, kulang pa ba yung mga sinabi ko sa'yo? Di ka pa nasaktan? Alam mo, wala naman akong pakialam eh kung nag-aaway tayo. Wala akong pakialam kahit kunin mo itong mga bahay, ari-arian, kung ano man meron dito. Pero yung kasal natin,
Tatapon mo lang? Dahil hindi kita mabigyan ng anak? Alam mo kung ako sa'yo, pirmahan mo na yan. Bago ka pang manliit sa mga susunod na sasabihin ko sa'yo, pirmahan mo na yan! Huwag mo ako pasigaw-sigawin! Kat, alam mo tama na, sobrang nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo sa akin eh. Sige na, kunin mo na lahat. Huwag lang itong kasal natin. Tama mo ko, nasasaktan ka na ba? Mas masasaktan ka sa sabihin ko kung malalaman mo na pupunta ako ng doktor. Imagine, wala pang isang buwan. May nabubuo na yata sa tiyan ko. Hindi katulad mo, 10 taon na lang lahat-lahat. Nabulok na lang yung matres ko, hindi mo pa ako nabigyan ng anak. Samantalang siya, bukod sa nag-e-enjoy na nga ako sa kama. Sa wakas, mabibigyan niya na rin ako ng anak na kahit kailan, hindi mo maibibigay sa akin dahil baog ka. Kat, alam mo masasaktan ako sa mga sasabihin mo. Alam mo kung gaano ako nanliliit ngayon sa harapan mo. Ngayon, sasabihin mo sa akin, buntis ka na sa ibang lalaki. Kat, hindi ko ito pipirmahan. Kung gusto mo, kahit masakit sa akin, susuportahan ko yung pagbubuntis mo. Susuportahan ko kayo ng lalaki. Huwag mo lang ako iwalayan. Huwag mo lang ako iiwan kahit... Alam mo, Renz, wala na akong pakialam sa'yo. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo or sa nararamdaman mo. Ang kailangan ko, pirmahan mo yan. Tsaka kung talagang mahal mo ako, sinasabi mo mahal mo ako, pipirmahan mo yan. Kat, paano ako? Iiwan mo na lang ako ng ganito. Wala na nga akong pakialam sa'yo. Tsaka bukod pa doon, nabenta ko ng bahay na to. Kaya bibigyan na kita ng 2 linggo para umalis dito. Kung ayaw mo pirmahan, i-pick upin niya ng lawyer ko. Sa ayaw at sa gusto mo. Aryan, tagal-tagal mo naman. Ikaw na oh. Ano ba naman yan, Renz? Katanghaling tapat? Nagiinom ka dyan. Ano yan? Ano pinagagagawa mo sa buhay mo, ha? Ang pinagkakagawa ko. Ito, nagmo-move on. Ano pa ba dapat gawin, Aryan? Sabi ko nga sa'yo, di ba, mag-move on ka. Pero bakit naman nagpapakalasing ka ng ganyan? Mami, may mangyari sa'yo. Aryan, wala na akong kinakatakutan sa buhay ko. Sa totoo nga yan, handang-handa na ako eh. Lord! Paramdaman naman sa akin, mahal mo ko! Alam mo, yung mga ganong klaseng babae, hindi dapat iniiyakan ng ganyan, Renz. Hindi ka magpapaka-pariwara. Aryan, madali kasi sabihin sa'yo kasi wala ka sa sitwasyon ko. Tingin mo ba 10 years? 10 years sa akin, okay lang ako? Ganun lang? Iwalayan ako ng... Dahil di ko mabigyan ng anak? Isipin mo na lang. Ano isipin ko? Alam mo, Renz, walang ibibigay sa'yo si Lord na struggles na hindi mo kayang lagpasan. Tsaka, sa sama ng ugali ng babaeng yon, lahat na lang ng meron ka, kinuha niya. Tingin mo ba? Ari, wala naman akong pakialam sa mga bagay na yan eh. Alam ko naman yon. Ang importante sa akin, sikat. Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal na mahal? Pinamukha niya na nga sa'yo, hindi ka na niya mahal, di ba? May iba na siya. Pwede bang tanggapin mo na lang yon? Tanggapin? Ganun lang kadali? Tingin mo, ganun lang kadali para sa akin yon? Alam mo, may taong mas nararapat para sa'yo. Ayusin mo buhay mo. Walang tao para sa akin. Sikat lang, sikat lang. Let's say, pumunta dito si Kat, maabutan kang ganyan, lasing na lasing. Tingin mo ba babalikan ka niya? Renz naman, gumising ka. Tulungan mo yung sarili mong bumangon. Alam mo, hindi titigil ang mundo. Di porket iniwan ka ng babaeng yun. Baka nga tama ka, Aryan. May magandang dahilan yung mga nangyayari sa akin ngayon. Pero sa ngayon, wala akong makitang magandang dahilan. Kundi, umiyak, magpakalasing. Hindi ko na alam, Aryan. Alam mo, masyado pang maaga para isara yung puso mo. Ayusin mo ang sarili mo, tulungan mo. Ay, nako, Renz. Sige na nga, nadamayan na kita. Wala ba tayong yelo dyan? Andun, kunin mo na yung yelo. Ay, ang daming drama. Dok, kamusta na? Dok, alam mo ba? Ginawa ko na lahat ng payo nyo. Magpapaka-stress, uminom ng mga gamot. Lahat-lahat. Nabuntis na ako. Tsaka bukod pa doon, siguro naman mabubuntis na ako. Aba kung hindi pa, nakakaya naman sa partner ko.
Lahat na ng posisyon nagawa namin, ang pahinga namin, Dok, alam mo kung ano, ihi na lang. Diyos ko po, sana naman buntis na ako, magandang balita dapat yan. Miss Galieta, talagang dumadating na ganun, ano, hindi lahat kasi ay nabibiyayaan na maging isang mami. Teka, anong biyayang mami? Pakilinawan nga. Sa to say po, ikaw po ay isa sa mga hindi magkakaroon ng anak. Wala kang kakayahan para magkaanak. Linawin mo! Gusto ko maintindihan, linawin mo! Baog po kayo. Ang baog! Ate! Anong baog sinasabi mo? Nagpa-check up kami ni Renz dati. Siya ang bago, hindi ako. Kalokohan niyo sinasabi mo. Hindi po ako pwedeng magkamali. Sa 30 years ko na po sa serbisyo, hindi po ako minsan sumablay sa mga ganito. Kaya nga po, obigay ni po ako. Teka. Mas lalong hindi pwedeng ako yung maging baog. Gawin mo na maayos yung trabaho mo. Ulitin mo. Hindi pwede. Ang dami pa naman pinayo. Lahat sinunod ko. Ma'am, kahit ulitin natin ng 10 beses to, ito pa rin po ang lalabas na result. Kahit kailan po ay hindi ka magiging mami. Kumalma po kayo. May mga bagay naman po na pwede kung talagang gusto mo maging mami. May mga paraan naman po tayo. Kung gusto nyo, pwede po kayong mag-adapt. Tutulungan ko po kayo. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Ano, sabi mo kumalma ako? Paano ako kakalma? Ang tagal ko nang pinangarap to. Ininom ko lahat ng gamot Lahat ng payo mo. Hindi pwede. Hindi ka pwede magkamali. Wala po tayong magagawa sa bagay na yan. Teka. Mga bogus kayo, no? Pinaperahan nyo lang ako. Kaya sinasabi nyo na hindi ako buntes para paulit-ulit ako ng check-up? Ha? Binubogus mo ako? Niloloko mo ako? Hindi ko na po kayo, ma'am, pinauulit na itikuli natin yung laboratory. Kasi for sure na po to, ma'am. Hindi ko po to sasabihin sa inyo nang hindi po ito talaga yung result. Kahit po iulit-ulit natin, ito pa rin po yung lalabas. Hindi. Alam ko na yung mga style nyo. Mga manloloko kayo, mga bogus kayo. Tsaka, di ba kayo yung pinakamagaling na hospital dito para sa mga buntis? Ito yung pinakamagandang fertility hospital? Ano nangyari? Ha? Alam mo, hindi ako naniniwala ako ang may mali eh. Kayo ang may mali dito. Hindi mo inaayos yung trabaho mo. Hindi ako naniniwala. Alam mo, wala kang kwentang doktor. Magpapa-second opinion, third, fourth, kahit ilang beses pa. Magpapa-opinion ako, magpapa-check up ako ng paulit-ulit hanggang sa mabuntis ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Wala kang kwentang doktor. Grabe yung performance natin ngayon Grabe yung tinaas ng sales. Grabe nga, Aryan. Tignan mo. Hindi natin lubos maisip na akala natin nung last month, tagilid-tagilid. Tapos ngayon, sunod-sunod naman, paldo-paldo naman, pataas ng pataas. Sabi ko naman sa'yo, pag mag-business tayo, risk talaga yon. Pag hindi tayo sumugal, hindi natin alam kung mananalo tayo, di ba? At saka syempre, masarap sumugal kapag alam mo yung taong nasa paligid mo, motivated din talagang umangat. Tsaka Aryan, gusto kong sabihin sa'yo na maraming salamat Kasi kung wala ka, parang siguro hanggang ngayon, lugmok pa din ako. Tsaka, tignan mo, nangyari sa akin ngayon, lalo naging motivated, fresh. Kasi, yung magiging future misis ko, nandito na sa tabi ko. Teka, Bakit? public tayo, hindi pwede. Ano Walang ba? PDA sa office. Ito naman, naglalambing lang pero, Kahit ikaw bang boss, makinig ka, okay? Gawin mo yung ginagawa mo. Mamaya na yan. Gusto ko lang muna saglit magpahinga kasi alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? At saka sobrang masaya kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi nung college pa lang tayo, alam ko naman na pala may crush ka sa akin, di ka pa umaamin. Ewan ko sa'yo. Tigilan mo ako. Tsaka tignan mo to, Aryan. Bukod sa sales na sobrang taas natin, nakabili na rin tayo ng 4 na property. Tapos iba-ibang lugar. Tapos nabili na rin natin yung dream na sports car mo. Kaya nga kaya, alam mo, blessing ka rin talaga sa akin. Dumating ka sa buhay ko. At saka excited na ako kasi itong bago nating restaurant na malapit na rin matapos yan dito sa Cavite. So, excited na ako. Wala ba akong kiss dyan?
Mamaya na. Ito Di ba may naman. meeting ka mamaya? Dali na. Pag na-close mo yung deal sa big investor natin, hindi lang kiss yun mamayang gabi. Sige na. Promise yan ha. Promise. Ah, sige Mukha na ba eh. akong sinungaling? Dahil dyan, motivated na ako ulit. Sige. Tatapusin ko to. I-deal ko talaga to agad ngayon. Ayusin mo, Ngayon, galingan na-deal mo. na. May kiss na ako. Mamaya na. Kulit mo. Sige na. Una na ako, punta na ako doon, ha? Okay, May gagawin na susunod ako. ako. Yes, Doc. Excited na nga po kami. Papunta na nga po kami dyan para sa check-up eh. Friends, kamusta na? Okay, Doc. Okay, Doc. Papunta na rin kami. Sandali lang pa sandali. Okay, bye-bye. Kamusta ka na? Anong balita sa'yo? Ang balita sa akin ito. Bitawan mo ako. Masaya na ako, Kat. Bakit parang nandidiri ka naman sa akin? Hindi ako nandidiri sa'yo. Tsaka, matagal na tayong tapos. Ano pang kailangan mo sa akin? Yung mga gusto ko pa pang sabihin na masasakit? Wala na. Kaya ako nandito kasi gusto ko makipagbalikan sa'yo. Balikan mo na Pagbalikan ako. sa akin? Kat, masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Tsaka alam mo ba yung mga tao hindi nagbabago? Hindi na ako yung dating Res na nakilala mo. Yung sakit na mga dinulot mo sa akin, yun yung naging motivation ko para mas lalo pa akong umangat sa buhay. At yun din siguro ang dahilan para makilala ko yung mga totoong nagmamahal sa akin. Kaya nga ako nandito, kaya nga ako nagsusorry. Iniwan ako ng lalaking kinakasama ko eh. Kasi hindi na daw ako mapupuntis. Tawanin mo na ako. Alam mo na. Alam mo na na ikaw yung baog sa ating dalawa. Oo, Kat, alam ko na matagal na. Nung araw na nagpa-check up tayong dalawa sa doktor, nung lumabas yung resulta, kung sino yung baog sa ating dalawa, ikaw. Ikaw yung nakalagay sa papel, ikaw. Naiintindihan mo ba yun? Pero mahal na mahal kita, Kat. Ayoko masaktan yung feelings mo. Ayoko sisihin yung sarili mo na ikaw yung dahilan kung bakit hindi tayo makabuo ng pamilya. Na hindi tayo magkaroon ng anak sa sarili mong dugo at laman. Ganun kita kamahal, Kat, kasi ayoko masaktan yung feelings mo. Kaya mas pinili ko na lang na akuin na ako yung baog. Sinabi ko na lang na ako yung baog sa ating dalawa para lang maprotektahan ko yung nararamdaman mo. Pero wala. Love, Wala. malilate pa ako sa appointment ko kay Doc. Si Ariel. Siguro naman kilala mo siya. Buntis siya? Ikaw ang ama? Siya ang ama. Gagawa na kami ng sarili naming pamilya, Kat. Siguro nga naging masama akong tao. Naging masama ako sa'yo, kaya siguro ito na yung karma ko eh. Yung pamilya na pinapangarap ko, baka hindi talaga para sa akin, baka para sa'yo talaga. Kat, sana nga hindi pa huli yung lahat para sa'yo. Sana dumating din yung tao na para sa'yo. Makikilala na kaya kang tanggapin kung sino ka man. Pero sa ngayon, masaya na kami ni Arian. Mukhang masaya na nga talaga kayo. Tayo ko naman, ako yung maging dahilan para makasira ng pamilya. Patawarin mo sana ako ulit. Tagal na kitang pinatawad, Kat. Kasi yun din naman yung sinabi sa akin ni Arian na alam niyang darating yung araw na magkikita tayo ulit. Pero wala na akong galit sa'yo. Kasi punong-puno na ako ng pagmamahal. Sana nga, dumating yung para sa'yo. Ingatan mo siya, Aryan, ha? Oo. Sana mas maging saya kayo. Congrats din. Magkakaroon ka na ng sariling pamilya. Sige na, Kat. Naantay na rin kami nung OB ni Arian eh. Papacheck up namin si baby. Sige, mag-iingat kayo. Okay.